Hello mga kaumay! Good morning, good morning, good morning. Tara, charge nyo ako. In 3, 2, 1, pasok! Yes guys, hindi ako nakatulog. At bukod dun, may pasok yung baby ko. So, time check, it's 3:12. Ayan, 3:12 na. So, wala pa akong tulog. Kailangan ko na mag-asikaso, kailangan ko na mag-plancha. Paplansyahin ko na yung kanyang uniform. So, let's go, samahan niyo ako. At sa sandali po na yan, kinuha ko na rin yung uniform ng anak ko. At dahil dyan, magpa-plancha tayo. Wow! Siguro mga mami magtataka kayo kung bakit dito ako nagpa-plancha. Bukod sa gusto namin maging safe yung mga babies namin, tinakpan namin yung ibang mga saksakan. At syempre yan lang yung pinakamas malapit na may saksakan din eh. Kaya dyan ako nagpa-plancha. Nice! At pagkatapos ko nga magplansya ng uniform, ayan na, kumuha na ako ng baso para pagtimpla ng gatas ang aking anak. Wow! At sa sandaling iyan, napag-isipan ko nga magluto ng fried rice, kaya mekos-mekos mo na yan. Kinuha ko na rin yung bawang, syempre hindi natin pwedeng makalimutan yan. Hindi magiging masarap ang fried rice natin kung walang bawang. At sa sandali nga pong iyan ay napag-isip-isip ko nga po anong oras na kaya at ako'y ang aga-agang nag-asikaso, kaya carry the bills. Mga kaumay, katulad ko rin ba kayo na mahilig itosta yung kanilang fried rice? Kasi kung katulad ko kayo ay may mga kayo. Ako lang ba yung naglalagay ng toyo every time na magpa-fried rice ako? Kasi hindi mawawala yan sa recipe ko. Pandagdag din kaya yun ng lasa. Mga kaumay, napagtanto ko nga kung gaano at sobra kahirap pala ang pang-umaga talaga. Bukod sa napagsanayin mo ng tanghali, pumapasok yung anak mo dati. Ngayon, dahil free na ulit at may time na sila pang umaga at meron na silang schedule na pang umaga, nahihirapan na kaming mag-adjust. Pero go the bells, kayang-kaya yan. At sa mga oras na yan ay nagluto na nga rin ako ng mauulam. Syempre, hindi magiging masarap ang fried rice kung walang ulam, di ba? Nice! Mga kaumay, nawala nga sa isip ko kaninang magtimpla ng gatas. Kaya binalikan ko, kinuha ko ulit yung baso. What? Mga kaumay, katulad ko rin ba kayo sa tuwing nagtitimpla ng gatas ay hindi ko na nilalagyan ng asukal? Wow! Simula kasi nung nag-powdered milk na sila, sinani ko nang hindi lagyan ng asukal ang kanilang iniinom. Para healthy. Healthy! Arte mo ah. Sa sandaling iyan mga kaumay, chinek ko na kung anong oras na. It's 3:46 AM pa lang. What? O diba nga aga kong mag-adjust? Wow! At sa sandaling yan mga kaumay, inilagay ko na nga ang pagkain ng aking anak sa maliit na mesa para tawagin na kumain. Dahil maaga pa ang pasok niya, kaya kailangan ng maaga rin ng kilos at kumain ng maaga bago pumasok. At sa sandali nga yan mga kaumay ay nag-uusap at nagkukwentuhan kami ng aking anak. O diba? Hindi nyo kinaya. Makalipas nga ang ilang minuto, may lumabas mula sa kwarto. Wow! At tinanong ko nga kung gusto niyang kumain at sumubo. Naku po, walang pagdadalawang isip. Kakain daw po siya dahil nagugutom daw siya. O diba? At nakakatuwa nga madalas kapag ang mga anak natin ay nagkukwentuhan, hindi nagbabangayan. O diba? Mas masarap pang tignan. At pagkatapos nga nilang kumain, hindi ko na nga na-videohan habang pinaliliguan yung aking anak. Privacy na po yun. Habang binibihisan ko nga mga kaumay ang aking anak, hindi nawawala sa akin na pagsasabihan or
laging pakakatandaan niya ang mga rules namin. Una-una dyan ay makinig sa teacher, huwag makipagdaldalan, at laging intindihin, isipin kung ano ang tinuturo ni teacher. Dahil hindi rin mawawala sa mga bata ang kakulitan. Sobra! At pagkatapos nga niya magbihis ay alam na niya kung saan makukuha at matatagpuan ang mga gamit niya. Gamit niyang pabango, suklay, at ponytails. Maging ang ipit. Siyempre, hindi yan pwedeng mawala sa mga anak natin. Last points din kasi kapag confident ang anak ninyo papagpasok sa school kasi maayos at hindi bukabog ang kanilang mga buhok. Bukod doon, mabango sila at fresh. At sa mga sandaling iyan, mga kaumay, lagi ko nga pinapaalalahanan ng aking anak na huwag niya nga hayaan mawala ang bawat ipit na nakalagay sa buhok niya or hahawakan man lang ang buhok niya. Syempre, hindi ko rin hinahayaan na pagsabihan din yung anak ko, bawal hawakan kahit saan parte ng katawan niya, lalo na kung boy yung hahawak sa kanya. At lagi ko rin sinasabi kapag wala siyang naiintindihan sa lesson, lagi siyang pumunta kay ma'am, mag-consult kay ma'am, sabihin na wala siyang nauunawaan at magpatulong kay teacher. Hep hep hep! Bago ang lahat, kailangan din niya uminom ng vitamins bago pumasok. At nag-request nga siya maglagay ng jacket dahil giniginaw daw siya. Akalain mo naman February na, mukhang December pa rin sa sobrang lamig. At sa sandaling iyon, habang binibihisan ko nga siya maglagay ng jacket sa kanya, ay naghahanda na rin ang kanyang daddy para ihatid. Hindi yan mga kaumay. Talagang sinasanay namin ng kanyang ama, lalo na yung bunso namin anak, na bawat uuwi or papasok sa bahay ay magbe-bless or magpapaalam. Tatatak din kasi yan mga kaumay sa mga anak natin kung paano natin sila turuan. Isa din yan sa mga tinuturo namin mga kaumay sa anak namin. Every time na papasok sa room ay magbe-bless kay teacher. Every time din pong uuwi na rin ay magbe-bless din po kay teacher at magpapaalam. Mas maganda talaga mga kaumay habang maaga pa tinuturuan na natin mga anak natin sa mga gandang asal. Kaya hanggang dito na lang po mga kaumay. Like and subscribe, hit the notification bell para updated kayo sa aking mga video. Thank you!